Sa Greta Academy, walang diskriminasyon sa estado pagdating sa pag-aaral. Gayunpaman, walang kahit isang patakaran na maaaring bumaligtad sa isang siglong lumang kaugalian. Hindi mapigilan ng mga maharlika ang kanilang mapang mataas na pagtrato at pambubuli. Bagamat karaniwan na ang pambubuli sa mga karaniwang mag-aaral sa akademya, hindi nila sinubukang pakialaman si Asuka. Ito ay dahil si Asuka ang nangungunang estudyante na kilala bilang Mad Dog. May nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha nang hilingin ni Asuka kay Sabat na sugurin siya. Sinabi ni Sabat kay Asuka na may narinig siya tungkol sa ginawa niya noong nakaraang taon. Tinanong ni Asuka si Sabat kung natatakot ba siyang atakihin siya. Napansin ni Sabat na naging tahimik si Asuka mula nang bumalik ito mula sa suspensyon. May inis na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinanong ni Sabat si Asuka kung ang isa pang suspensyon ay magpapahamak sa kanya. Naiinis si Asuka nang makita niyang tila alam ni Sabat kung ano ang nangyayari. Lumapit si Sabat kay Asuka at hiniling dito na suntukin siya sa mukha. May kumpiyansang tingin, sinabi ni Sabat kay Asuka na wawasakin niya ito gamit ang kanyang kasanayan kung lalampas ito sa kanyang mga hangganan. Naiinis si Asuka sa kanyang narinig, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Alam ni Sabat na hindi siya maaaring saktan ni Asuka dahil magmumukha siya ang nagsimula ng away sa paningin ng mga instructor. Tumingin si Sabat sa kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanila na ang baliw na aso ay naging maamo na. Tumawa ang mga kaibigan ni Sabat nang marinig ito. Habang natatawa si Sabat, lumapit si Asuka sa kanya at handa nang wasakin ang kanyang mukha. Sa kabutihang palad, bago pa sila mag-away, tinamaan sila ng isang kahoy na espada. Pareho silang bumagsak sa sahig sa sakit. Ang taong gumawa nito sa kanila ay si Instructor Patricia. Tinanong ng instructor ang dalawang mag-aaral kung bakit sila umaasta na parang mga siga. Sinabi niya na may lakas sila ng loob na makipaglaban habang nasa paaralan. Naiinis si Asuka sa kanyang narinig. Itinuro niya si Sabat at sinabi sa instructor na si Sabat ang nagsimula ng away. Sinabi ni Asuka sa instructor na lumalaban sila bilang isang grupo. Sinabi naman ni Sabat na mag-isa lang siya. Pinalo ng instructor si Asuka sa ulo at sinabi niya kay Asuka na tumahimik. Ipinaalala ng instructor kay Asuka na hindi niya maaaring lutasin ang lahat ng kanyang problema sa pamamagitan ng pagsuntok sa iba. Naiinis si Asuka sa kanyang narinig, hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang pinalo sa ulo. Sinabi ni Instructor Patricia kay Sabat na hindi siya mas mabuti kay Asuka. Binalaan niya ito na huwag husgahan ang ibang estudyante batay sa kanilang estado sa buhay. Sinabi niya na sa akademya, hinuhusgahan ang mga tao batay sa kanilang kasanayan. Napagtanto ni Sabat na narinig ng instructor ang kanyang sinabi kay Asuka. Sinabi niya sa instructor na tatandaan niya ang kanyang payo. Sinabi ni Instructor Patricia kay Sabat na malapit nang magsimula ang susunod na klase at maghanda na ito. Itinuro niya si Asuka at sinabing sumunod ito sa kanya. Nagulat si Asuka sa kanyang narinig at tinanong niya ang instructor kung bakit. Sinabi ng instructor kay Asuka na sundan lang siya. Tumayo si Sabat at inayos ang kanyang sarili, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na sumunod sa kanya. Pagkatapos umalis ni Sabat sa pasilyo, nakahinga ng maluwag si Instructor Patricia. Gamit ang kanyang kamay, bigla niyang pinalo si Asuka sa likod. Napasigaw si Asuka sa sakit. Tinanong niya ang instructor kung bakit siya nito pinalo. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya para maparusahan ng ganoon. Tinawag ni Instructor Patricia si Asuka na tanga. Tinanong niya ito kung sinusubukan ba nitong lumikha ulit ng gulo. Ipinaalala niya kay Asuka na kakabalik lang niya mula sa suspensyon. Tinanong niya si Asuka kung hindi pa ba siya natututo mula sa kanyang unang suspensyon. Sinabi niya kay Asuka na nakaligtas lang ito sa suspensyon noong una dahil siya ang nangungunang estudyante sa ikalawang taon. Sinabi niya kay Asuka na hindi niya ito ipagtatanggol sa pangalawang pagkakataon. Naiintindihan ni Instructor Patricia na mahirap para kay Asuka tiisin ang pambubuli.
Sinabi niya kay Asuka na sa paglipas ng taon, matatanggap niya ang kanyang pagkilala. Pinayuhan niya si Asuka na huwag palampasin ang mga oportunidad dahil lamang sa maliliit na bagay. Alam ni Asuka na tama ang instructor. Sinabi ni Patricia kay Asuka na natapos ni Helmut ang kanyang unang klase nang walang problema. Hindi alam ni Asuka kung sino si Helmut kaya tinanong niya si Patricia kung sino ang tinutukoy nito. Sinabi ni Instructor Patricia kay Asuka na si Helmut ay isang karaniwang tao tulad niya. Hiniling niya kay Asuka na maging mabait kay Helmut. Sinabi niya kay Asuka na magkasundo sila ni Helmut dahil pareho sila ng sitwasyon. Pagkatapos sabihin ito ng instructor, naalala ni Asuka kung sino si Helmut. Tinanong siya ni Instructor Patricia kung nakilala na niya si Helmut. Habang naglalakad, sinabi ni Asuka sa instructor na hindi siya interesado na makipagkaibigan kan-inuman. Sinabi niya na magiging ayos lang si Helmut sa departamento dahil isa itong bastos. Nagbago ang eksena at makikita ang mga estudyanteng nakahanay sa loob ng silid-aralan. Pinalo ni Instructor Patricia ang kanyang espada sa mesa at sinabing gusto na niyang simulan ang klase. Tinanong niya ang mga estudyante kung mayroong lumiban. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay at sinabi sa instructor na wala si Helmut sa klase. Ang estudyanteng ito ay isa sa mga kaibigan ni Sabat. Tinanong ng instructor ang batang ang pangalan ay Jerome kung sinabi ba nito kay Helmut kung saan gaganapin ang klase. Sinabi ni Jerome na oo. Hiniling ni Instructor Patricia sa isa sa mga estudyante na hanapin si Helmut. Ilang minuto ang lumipas, bumalik na ang nagsundo kasama si Helmut. Tinanong ni Instructor Patricia si Helmut kung bakit siya nahuli. Sinabi ni Helmut na hindi niya alam na binago ng instructor ang lugar ng pagtitipon. Tinanong ni Instructor Patricia si Helmut kung tama ba siyang in-inform tungkol sa bagong lugar ng pagtitipon. Biglang sumagot si Jerome at sinabi niya ito kay Helmut. Sinabi ng instructor kay Jerome na hindi siya ang tinatanong. Muling tinanong ni Instructor Patricia si Helmut kung tama siyang in-inform tungkol sa pagbabago ng lokasyon. Agad na naintindihan ni Helmut kung ano ang nangyayari. Tiningnan niya si Jerome sa mata. Tinitigan siya ni Jerome ng masama. Tumawa ang ibang mga estudyante kay Helmut. Nang makita kung paano umasta ang ibang estudyante, napagtanto ni Instructor Patricia na hindi talaga naipaalam kay Helmut ang pagbabago ng lokasyon. Sinabi niya kay Helmut na maaari niya siyang sagutin ng tapat. Gayunpaman, sinabi ni Helmut sa instructor na nagkamali siya sa pagdinig ng mensahe. Humingi siya ng paumanhin dahil nahuli siya. Nagulat si Instructor Patricia sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit inako ni Helmut ang kasalanan. Naiinis si Asuka sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na hindi man lang nagawa ni Helmut na ipagtanggol ang sarili niya. Ngumiti si Jerome nang marinig ito. Naniniwala siyang natatakot sa kanya si Helmut. Matapos marinig ang sagot ni Helmut, sinabi ni Instructor Patricia na tatakbo siya ng 10 ikot sa palaruan pagkatapos ng klase. Sinabi niya na parusa ito kay Helmut sa pagkaantala ng klase. Tumayo si Helmut sa tabi ni Asuka. Naiinis si Asuka nang makita si Helmut sa tabi niya. Naniniwala siyang wala siyang pinagkaiba sa ibang karaniwang estudyante. Nagpa siya si Instructor Patricia na simulan na ang klase. Kumuha siya ng kahon na naglalaman ng maraming almond ball. Sinabi niya sa mga estudyante na maglalaan sila ng oras para sa pagpapalakas ng kanilang endurance. Ipinaliwanag niya na ang endurance ay may direktang kaugnayan sa katatagan ng kanilang paggamit ng espada. Sinabi ni Instructor Patricia na bibigyan niya ng tig-isang almond ball ang mga estudyante. Inutusan niya silang ipatong ang almond ball sa dulo ng kanilang espada. Sinabi niya na kailangang gawin nila ang lahat upang hindi mahulog ang almond ball. Ayon kay Instructor Patricia, ang mga estudyanteng makakapagpanatili ng kanilang almond ball sa loob ng 30 minuto ay maaaring umalis na. Matapos ipaliwanag ang mga patakaran, hiniling ni Instructor Patricia kay Helmut na tulungan siyang ipamigay ang mga bola sa mga estudyante. Naiinis si Asuka sa kilos ni Helmut.
Habang pinapasa ni Helmut ang mga almond ball mula sa entablado, tinitigan siya ni Asuka. Hindi inasahan ni Asuka na magiging duwag si Helmut. Noong una silang nagkita, inakala niyang si Helmut ay isang matigas ang ulo at walang kinatatakutan. Hindi niya akalaing kalaunan ay yuyukurin si Helmut sa mga maharlika. Habang tinatanggap ang kanyang almond ball, sinabi ni Asuka sa sarili na iba siya. Pinanatili niya sa isip na hinding-hindi siya yuyuko sa kahit sinong maharlika, kahit pa nasa ibig sabihin nito ay kamatayan. Matapos ipamahagi ang halos lahat ng almond ball, napansin ni Helmut na kailangan niyang ipasa ang isa kay Jerome. Tumindig si Helmut at inihagis ang bola ng may nakakatakot na lakas. Gulat na gulat si Jerome nang makita ang mabilis na paparating na almond ball. Tumama ito sa kanyang tiyan at halos durog ang kanyang sikmura. Si Instructor Patricia at Asuka ay nagulat sa kanilang nakita. Bumagsak si Jerome sa lupa at nagsimulang sumigaw. Humingi ng paumanhin si Helmut kay Jerome at sinabi niyang masyado siyang malayo. Hindi makapaniwala si Asuka sa kanyang nakikita. Napagtanto niya na baka mas baliw pa si Helmut kaysa sa inaasahan niya. Sa sumunod na eksena, may isang taong nagsasanay gamit ang isang kahoy na espada. Ang taong nagsasanay ay si Sabat. Habang nagsasanay si Sabat, tinitingnan naman ni Jerome ang kanyang namamagang tiyan sa salamin. Nang makita niya ang kanyang tiyan, napagtanto niyang matatagalan bago ito gumaling. Naiinis si Jerome sa kanyang kalagayan. Hindi siya makapaniwala na isang pangkaraniwang estudyante ang naglakas loob na saktan siya. Sinabi ni Sabat kay Jerome na nag-o-overreact ito. Naiinis si Jerome sa narinig niya. Sinabi niya kay Sabat na parang bato ang bola. Hinamon niya si Sabat na subukang tumanggap ng bola mula kay Helmut sa susunod. Naiinis si Jerome sa nakikita niyang pag-uugali ng mga pangkaraniwang estudyante sa departamento. Tinanong niya si Sabat kung wala itong balak na gawin tungkol dito. Sinabi naman ni Aaron na natural lang para kay Asuka ang umastang ganoon, pero hindi niya maintindihan kung bakit lumalagpas na sa kanyang limitasyon si Helmut. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nakakalimutan na ng mga pangkaraniwang estudyante ang kanilang lugar. Kinuha ni Sabat ang tuwalya, pinahid ang kanyang pawis, at itinapon ito sa sahig. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na huwag maging padalos-dalos. Sinabi niyang dapat silang maging mabait kay Helmut at Asuka sa susunod nilang pagkikita. Nagulat sina Aaron at Jerome sa narinig nila. Kinuha ni Sabat ang kanyang espada at pumwesto para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sinigawan siya ng kanyang mga kaibigan at tinanong kung nagbibiro ba siya. Sinabi nilang hindi nila kayang makisama sa mga mabababang uri ng estudyante. Tinawag ni Sabat na mga tanga ang dalawang lalaki. Laking gulat ng dalawa sa narinig nila. Sinabi ni Sabat na hindi naman niya sila pinapakisama sa mga pangkaraniwang estudyante. Sa isang nakakabahalang enerhiya na bumabalot sa kanya, sinabi ni Sabat sa kanyang mga kaibigan na hindi na nila matagal pang makikita sina Helmut at Asuka. Sinabi niya sa dalawa na magpakabait na lang sila sa dalawa habang andyan pa sila. Nabigla ang dalawang lalaki sa kanyang sinabi. Tinanong ni Jerome si Sabat kung ano ang kanyang binabalak. Ngumiti si Sabat sa tanong na iyon. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na malalaman din nila kalaunan. Pagkasabi niya noon, agad siyang pumwesto at hinampas ang kanyang espada. Nagbago ang eksena at makikita si Sean na biglang pumasok sa silid ni Helmut. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang narinig niyang napasama si Helmut sa gulo. Dumalaw si Sean kay Helmut upang alamin kung bakit siya nasangkot sa gulo 2 araw pa lang matapos siyang lumipat sa kanilang akademya. Ngunit sa halip na makita ang inaasahan niyang reaksyon, may maliwanag na ngiti sa mukha ni Helmut. Sinabi ni Helmut kay Sean na nakakalungkot na nasangkot siya sa gulo. Nagulat si Sean sa narinig niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi mukhang malungkot si Helmut. Habang naglalabas si Helmut ng positibong enerhiya, tinanong ni Sean si Alea kung may nangyari kay Helmut. Naiinis si Alea nang makita si Sean. Tinanong niya ito kung ano ang pakay niya sa pagpasok sa kwarto.
Inilagay ni Sean ang kamay niya sa balikat ni Helmut at sinabi kay Alea na ang sama ng ugali niya sa kanya. Sa mayabang na tingin, sinabi ni Sean kay Alea na dumalaw lang siya kay Helmut. Hiniling niya kay Alea na huwag nang gumawa ng eksena. Sinabi ni Alea kay Sean na hindi niya ito binigyan ng pahintulot na pumasok sa silid. Ipinaalala ni Sean sa kanya na si Helmut rin ay may-ari ng silid. Sinabi niyang pinayagan siya ni Helmut na bumisita. Nagdesisyon si Sean na tanungin si Alea. Tinanong niya ito kung bakit bigla siyang pumayag na magkaroon ng kasama sa kwarto gayong matagal na siyang mag-isa. Tinanong niya kung pinili niya si Helmut dahil sa itsura nito. Naniniwala si Sean na wala ng ibang dahilan si Alea para pumayag na maging roommate si Helmut. Naiinis si Alea sa mga tanong ni Sean. Kinuha niya ang kanyang unan at ginamit ito upang bugbugin ang mga lalaki. Sinigawan niya sila at pinaalis sa silid. Tumama ang unan sa mukha ni Helmut. Samantala, mabilis na nakatakbo si Sean palabas bago pa siya tamaan ng unan. Pagkalabas nila, sinabi ni Sean kay Helmut na masyadong hindi pala kaibigan si Alea. Sinabi niya kay Helmut na hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Alea. Humingi siya ng paumanhin kay Helmut dahil nadamay siya sa kanyang kalokohan at napalayas sa silid. Ngunit nang tingnan ni Sean ang mukha ni Helmut, napansin niyang maliwanag pa rin ang ngiti nito. Hindi maintindihan ni Sean kung bakit ganon pa rin ang ekspresyon ni Helmut. Sinabihan niya si Helmut na tigilan na ang paggawa ng ganoong ekspresyon. Sinabi niyang hindi iyon bagay sa kanya. Habang naglalakad sila sa pasilyo, tinanong ni Sean si Helmut kung may nangyaring mabuti sa kanya. Sinabi ni Helmut kay Sean na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Alam ni Helmut na hindi niya mapipigilan ang kanyang mga nambubuli sa simpleng paraan ng paghagis ng bola ng malakas. Ipinagmamalaki niya ang katotohanang naayos niya ang sitwasyon sa isang hindi makataong paraan ng walang taong masyadong nasaktan. Hindi maintindihan ni Sean kung ano ang ipinagmamalaki ni Helmut. Binalaan niya si Helmut na huwag siyang maging katulad ni Asuka. Sinabi ni Helmut kay Sean na wala siyang balak na umakto ng walang saysay, lalo na't magiging kaiya-hiya iyon para kay Ethan. Napanatag si Sean sa narinig niya. Ibinunyag ni Helmut kay Sean na wala siyang balak na manood lang habang siya ay binubuli. Sinabi niya kay Sean na aayusin niya ang problema gamit ang kanyang kakayahan. Sinabi niya na ipapakita niya ito ng malinaw sa kanila sa pamamagitan ng kanilang sparring classes. Nagulat si Sean sa narinig niya. Nagdesisyon siyang palitan ang paksa. Tinanong ni Sean si Helmut kung lalabas siya sa katapusan ng linggo. Inalok niya si Helmut na sumama sa kanya sa bayan. Sinabi ni Helmut kay Sean na pupunta siya sa mansyon ni Ethan. Sinabi niyang kakain siya at makikipag-usap kay Ethan. Nalungkot si Sean sa narinig niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Habang nag-iisip, may naisip si Sean. Sa maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, tinanong ni Sean si Helmut kung maaari siyang sumama sa kanya papunta sa mansyon ni Ethan. Nagulat si Helmut sa narinig niya. Tinanong niya si Sean kung ano ang gusto niyang gawin sa bahay ni Ethan. Nagulat si Sean sa tanong na iyon. Sinabi niya kay Helmut na natural lang para sa isang kaibigan na bumisita sa bahay ng isa pang kaibigan. Sinabi niya kay Helmut na ang maayos na personal na relasyon ay napakahalaga. Siniguro niya kay Helmut na matutuwa si Ethan kung magdadala siya ng kaibigan. Naniniwala si Helmut na may punto si Sean. Nagdesisyon siyang pag-isipan ito. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, tinanggap ni Helmut ang hiling ni Sean. Natuwa si Sean sa narinig niya. Habang lumalayo siya kay Helmut, sinabi ni Sean na pupuntahan niya ito sa katapusan ng linggo. Sinabi niya kay Helmut na huwag umalis nang wala siya. Habang papalayo si Sean, naisip ni Helmut kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Sa gabi, ipinakita ang isang mahigpit na binabantayang gusali. Isang lalaking nakasuot ng kapa na natatakpan ang kanyang mukha ang pumasok sa gusali. Ang lalaking ito, na siyang branch manager, ay binati ng kanyang tauhan. Ibinigay ng tauhan sa branch manager ang mga liham ng kahilingan na natanggap nila sa araw na iyon.
Nang umupo ang branch manager, sinimulan niyang suriin ang mga liham. Sa gitna ng napakaraming sulat na hawak niya, napansin ng lalaki na may isang batang mula sa akademya ang nagpadala ng kahilingan. Naiinis ang lalaki nang makita ang kahilingan dahil isinulat ito ng isang bata na walang alam sa totoong mundo. Sinabi ng lalaki sa kanyang tauhan na dapat nilang tuparin ang kahilingan dahil natanggap na nila ang bayad. Inalis ng lalaki ang kanyang hoodie, at nakita natin na ang branch manager ay si Anton. Sinabi ni Anton sa kanyang tauhan na may mga taong nanggagansyo ng pera sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga Blackhawks. Naniniwala si Anton na nakikita na ngayon ng mga tao ang kanilang grupo bilang mga basagulero lamang sa lugar. Sinabi niya na pipiliin niya ang mahahalagang kahilingan mula sa mga ito. Inutusan niyang umalis ang kanyang tauhan. Yumuko ang tauhan at nagdesisyong lumabas. Bago pa man makaalis ang lalaki, pinigilan siya ni Anton. Ipinakita ni Anton sa lalaki, na nagngangalang Chromo, ang isang liham. Tinanong niya ang lalaki kung kilala niya ang pangalang nakasulat sa liham. Maingat na tiningnan ni Chromo ang papel. Sinabi niyang hindi niya ito kilala. Tinanong niya si Anton kung may problema ba. Pakiramdam ni Anton ay may kakaiba. Sinabi niya kay Chromo na asikasuhin ang unang kahilingan. Inutusan niya itong itabi muna ang kasalukuyang hawak niyang kahilingan. Inutusan niya si Chromo na magsagawa ng background check sa pangalang nakasulat sa papel. Sinabi niya kay Chromo na magulat sa kanya kapag may nakuha na itong impormasyon. Tinanggap ni Chromo ang utos ni Anton. Nang umalis si Chromo sa opisina, tinitigan ni Anton ang pangalan. Sigurado siyang pamilyar ito sa kanya. Ang pangalang tinitingnan ni Anton ay si Helmut. May masamang pakiramdam si Anton tungkol sa pangalang tinitingnan niya. Nakalimutan ni Anton na si Helmut ang pumatay sa karamihan ng kanyang mga kasamahan. Tuwing katapusan ng linggo sa akademya, madalas pumunta ang mga estudyante sa bayan para maglibang. Kapag nakaalis na ang karamihan ng estudyante, nagiging tahimik ang buong akademya. Habang hinihintay ni Helmut si Sean, lumibot siya sa paligid ng akademya. Nagulat siya kung gaano ito katahimik. Habang nakatingin sa paligid si Helmut, dumating si Sean dala ang isang bag sa kanyang balikat. Tinanong ni Sean si Helmut kung wala ba siyang dadaling gamit. Sinabi ni Helmut na ayos lang siya. Nagulat si Sean sa narinig niya. Ipinaalala niya kay Helmut na halos 2 araw silang mawawala. Hindi makapaniwala si Sean na magbibiyahe si Helmut nang halos walang dala. Nagulat si Helmut sa sinabi ni Sean. Sanay si Helmut sa magaan na paglalakbay dahil nakatulong ito sa kanyang kaligtasan noong nasa Forest of Roots siya. Napagtanto ni Helmut na dala pa rin niya ang dati niyang mga nakasanayan. Habang sumasakay sila sa karwahe, tinanong ni Sean si Helmut kung nasa kwarto ba si Alea. Sinabi ni Helmut na nandoon siya. Sinabi ni Sean na bihira niyang makita si Alea sa labas. Ang tanging pagkakataon lang na nakikita niya si Alea sa labas ay kapag nasa bayan ito. Ibinunyag ni Sean kay Helmut na hindi pa kailanman umuuwi si Alea simula nang dumating siya sa akademya. Sinabi niya kay Helmut na kahit malayo ang bahay niya, pinipilit niyang umuwi tuwing 3 buwan. Nagtaka si Sean kung umuuwi ba si Alea tuwing bakasyon. May kaba sa kanyang ngiti, sinabi ni Sean kay Helmut na huwag siyang bigyang mali siya. Sinabi niya kay Helmut na hindi niya kailanman sinubaybayan si Alea. Ipinaliwanag niya na alam lang niya ang ilang bagay tungkol kay Alea dahil ito ang kanyang karibal. Sinabi niya kay Helmut na hindi niya hilig ang habulin ang mga lalaki. Hindi alam ni Helmut kung paano tutugan sa kakaibang paliwanag ni Sean. Sa malamig na tingin, tinanong ni Helmut si Sean kung gusto ba nitong tanungin niya si Alea tungkol sa kanyang pamilya. Agad na napagtanto ni Sean na nagkamali siya. Mabilis niyang sinabi kay Helmut na huwag nang gawin iyon. Nagbago ang eksena at napunta sa isang pamilihan sa lungsod. Sa pamilihan, makikitang kumakain si Asuka ng karne mula sa stick. Masaya si Asuka na nakalabas siya sa masikip at nakakapasong akademya. Habang naglalakad siya sa pamilihan,
Naisip niya kung bakit sinusubukan siya ng mga hangal na maharlika kahit hindi naman nila siya kayang labanan. Hindi maintindihan ni Asuka kung bakit napakahalaga ng kanilang dangal sa kanila. Naisip niya kung may mali ba sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ngunit agad niyang inalis ang ideyang iyon sa kanyang isip. Sinabi niya sa sarili na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa yumoko sa mga maharlika. Habang nag-iisip, naalala ni Asuka si Helmut. Hindi niya maintindihan ang kilos ni Helmut. Napansin ni Asuka na minsan, mahusay si Helmut sa pagpapakumbaba, pero sa ibang pagkakataon ay lumalaban siya sa mga maharlika. Hindi moari ni Asuka ang ugali ni Helmut. Nagtaka siya kung magaling lang ba talagang magtiis si Helmut. Hindi nagalit si Asuka kay Helmut. Sa katunayan, ipinagmamalaki niya ito dahil napaluhod nito si Jerome sa sahig. Labis siyang natuwa nang makita niyang naghihingalo si Jerome sa sahig. Naniniwala siyang mas mabuti kung bibigyan niya ng pagkakataon si Helmut. Sinabi niya sa sarili na ayaw niyang maging kaibigan ito. Sinabi niyang gusto lang niyang makipag-usap kay Helmut. Habang naglalakad si Asuka, napansin niyang may kakaiba. Huminto siya at lumingon. Pakiramdam niya ay may mali. Habang nagpatuloy siya sa paglalakad, napansin niyang may ilang taong nakatingin sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Matapos maglakad ng ilang sandali, nilapitan siya ng mga lalaking nakamasid sa kanya sa isang sulok habang inuubos niya ang huling piraso ng kanyang karne. Tinanong ni Asuka ang mga lalaki kung sino ang nagpadala sa kanila. Nang tiningnan niya ang paligid, napagtanto niyang napaligiran na siya ng mga ito. Agad niyang naisip na sinadya siyang dalhin ng mga lalaki sa lugar na iyon. Sinabi ni Asuka sa kanila na alam na niya kung sino ang nagpadala sa kanila. Sinubukang kunin ni Asuka ang kanyang espada, ngunit sa kasamaang palad, naiwan niya ito sa pandayan para ipaayos. Sinabi ni Asuka sa mga lalaki na hindi sila dapat nakikialam sa away ng mga bata. Sinabi rin niya na hindi niya alam kung anong pamilya ang pinagmulan nila. Dagdag pa niya, tila marami silang oras para sa walang kabuluhang bagay. Hindi pinansin ng mga lalaki ang sinabi ni Asuka at inilabas nila ang kanilang mga sandata. Nagulat si Asuka nang makita niyang armado ang mga ito. Nakaramdam siya ng kaba. Tumingin si Asuka sa harapan at kumaway kay Instructor Allen. Nagulat ang mga lalaki sa ginawa niya. Mabilis silang lumingon upang tingnan kung may instructor sa likuran nila. Sa parehong sandali, naglabas si Asuka ng bughaw na enerhiya mula sa kanyang katawan at agad na lumapit sa kanila. Napansin ng mga lalaki na walang sino mang instructor sa paligid, kaya agad silang bumalik sa posisyon nila. Paglingon nila, nasa harapan na nila si Asuka. Gamit ang stick na pinagkainan niya ng karne, sinaksak ni Asuka ang balikat ng isa sa mga lalaki. Nang makita ito ng kanyang kasama, agad siyang sinubukang tagayin gamit ang espada. Sa kasamaang palad para sa kanya, ginamit ni Asuka ang katawan ng lalaking sinaksak niya upang itulak ang sarili pataas. Paglapag ni Asuka sa lupa, agad siyang tumakbo. Nagulat ang mga lalaki sa bilis ni Asuka. Mabilis silang nagsama-sama at hinabol siya. Habang tumatakbo, may napansin si Asuka sa harapan niya. Bigla siyang huminto. Pagtingin niya sa harapan, nakita niyang may iba pang mga lalaking lumalabas mula sa iba't ibang sulok. Napagtanto ni Asuka na hindi magiging madali ang pagtakas. Nagpasya siyang lumaban. Samantala, sa mansyon ni Ethan, inihain ng mga katulong ang maraming putahe sa harapan nina Helmut at Sean. Nagpasalamat si Ethan kay Sean sa pagsama sa kanila. Tinanong niya si Sean kung nagugustuhan ba niya ang pagkain. Ipinatong ni Sean ang kamay sa kanyang dibdib at may magalang na ekspresyon habang pinupuri ang pagkain ni Ethan. Sinabi niya kay Ethan na napakaganda ng mga putahe at ang kanyang mansyon ay kasing ganda ng inaasahan niya. Labis itong ikinatuwa ni Ethan. Hiniling ni Ethan kay Sean na huwag nang maging formal. Sinabi niya na tawagin na lamang siyang instructor. Hindi naintindihan ni Helmut kung ano ang nangyayari. Hindi pa niya kailanman nakita si Sean na ganoon kapormal. Masaya si Ethan na nakapag-uwi si Helmut ng isang normal na kaibigan.
Lagi niyang iniisip na hindi pala kaibigan si Helmut. Dahil dito, natuwa siya kay Helmut. Hindi maintindihan ni Helmut kung bakit madaling nagbabago ang ugali ng mga tao. Nagpasya siyang tanungin si Sean mamaya. Samantala, sinadya ni Sean na asarin si Helmut. Tinanong niya ito kung gusto niyang pumunta sa bayan. Tumanggi si Helmut sa alok ni Sean. Sinabi niya na kailangan niyang mag-ensayo. Bago pa makapagsalita muli si Helmut, sumingit si Ethan. Sinabi ni Ethan kay Sean na gustong makita ni Helmut ang bayan. Hiniling niya kay Sean na ipakita kay Helmut ang lahat ng bahagi nito. Pagkalabas ni Helmut at Sean mula sa mansyon ni Ethan, naisip ni Helmut kung tama ba ang naging desisyon niyang hayaang sumama si Sean sa kanya. Sinabi niya sa sarili na gusto ni Darian na gawin niya ang ganitong mga bagay bilang isang mag-aaral. Tiningnan siya ni Sean at tinanong kung nahihirapan ba siya. Naniniwala si Sean na ayaw ni Helmut na iwan ang napakagandang mansyon para tumira sa masikip at sira-sirang dormitoryo ng paaralan. Sinabi niya kay Helmut na kamangha-mangha ito dahil natitiis niya ang ugali ng kanyang pabago-bagong ugali na kasama sa silid. Ibinunyag ni Helmut kay Sean na hindi naman siya naaabala ni Alea. Naiinis si Sean sa narinig. Tinawag niya si Ratten. Sinabi niya kay Helmut na araw-araw siyang ginugulo ni Alea. Ikinwento ni Sean na ginigising siya ni Alea tuwing madaling araw upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dagdag pa niya, napilitan siyang magpatawag ng mas maraming espirito kaysa dati dahil sa pangungulit ni Alea. Sinabi ni Helmut kay Sean na gumaling siya sa pagpapatawag ng mga espirito dahil sa kanyang patuloy na pagsasanay. Naiyak si Sean sa narinig niya. Nagpasalamat siya kay Helmut sa pagkilala nito sa kanyang pagsisikap. Naniniwala si Sean na nakikinig si Alea kay Helmut. Kaya naman, hiniling niya kay Helmut na kausapin ito para sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, may biglang lumitaw sa tabi niya. Napalingon sila at nakita nilang si Asuka iyon, bugbog sarado at pagod na pagod.